Hi guys, good morning. Dito namin ngayon sa sa Catanduanes. So, yun nga, nag-overnight kami dito sa La Presa campsite. So, maganda talaga 'yung dito. Yung weather, malamig pagkagabi. Ayun, tapos pag umaga, ito pa yung view na makita ng pagising mo. Sulit po. Ayan, tapos yung entrance dito, lang 150 pesos per head. Including na yung tent pitching doon, yung car parking. Ayun. Then may mga food din sila available pag pag gusto niyo magpaluto. May mga menu naman sila of the day, nakasulat naman doon pag gusto niyo mag-order. So, yun. Kaka-breakfast lang namin, then after nito pack up kami. Time ngayon is 8 AM. So, pack up kami. Maya din Batsina, pupunta na kami sa next destination namin na mga tourist spot sa baba. So either Puraran mauna or Binurong Point. Sige guys, samahan nyo kami sa day 2 namin sa lakwatsa namin na to. Ayun guys, kakalis lang namin sa campsite. So ngayon ay papunta kami sa tourist spot dito sa may Bagamanok banda. Ano nga yun? Anong tourist spot yun? Fertility Island. Fertility Island. May batong nakausli dun sa dagat na parang alam nyo na. Ayun. So ngayon on the way kami dito sa Twisties na daan na to. Kung ano lang to, kung sa Luzon lang to banda sa main island, sarap to i-road trip ng mga motor, banking. Yan, sige guys, samahan nyo kami sa sa pag-explore pa dito sa mga tourist spot ng Catanduanes. Yung Fertility Island, pwede nyo siyang mapuntahan pa ng malapit-lapit pag pumasok kayo dito sa resort ng Costa Marina. Yan, hindi na kami pumasok, dumaan lang kami. Kita naman siya sa malayo. Ganito pala siya pag yan. Hugis siya, alam nyo na, Duende. sombrero ng duende. Grabe guys, ang ganda ng kahit sa daan ka lang, marami kang makikita. Sulit na ayan yung cove. Parang may baga. Dito yung Fertility Island.
kilometer is ano siya, rough road. Kasi naman yung sasakyan. Sa Nahulugan Falls. Ayan. Ganda ng falls na to. Malaki siya actually, pero sa camera siguro hindi lang kasi siya malaki. Pero may swimming area siya, oh. Ayan, madali lang yung access ng tao pababa dito. Kaya malapit lang siya doon sa daan. Wala nang trekking na mahaba. Ayan. Mataas din siya. Multi-level yung ano niya, yung falls. Ayan. Tapos wala tong walang entrance fee. Then may CR naman doon sa taas. Hindi ko lang namin na-check kung functional, pero yun nga, meron siyang CR doon sa taas. Pakyat doon sa hagdan na yun. Hagdan na yan. Guys, dito na tayo sa Balakay Point. Yeah. Andun pa. Pero grabe, tingnan Tayo sa daan. yung view.
part na malambot. So, Mukhang delikado yan. Saglit lang. tingnan to para mo muna. Check ko muna. May ano. Grabe, sobrang ganda ng lugar. Oh. Grabe yung view to. Sobrang ganda ng view. Sa 360 yung view. Akyat ka dito, tingnan mo. Dito sa kabila may ano rin. Kita yung beach. Sa mga rock formation na yun, oh, mga islet. Grabe kung may nagpapakamping dito. Ang ganda. Mainit lang. Yan, no? Tingnan mo. Yan, no? Kabila. Grabe, no? Oh, asa tayo sa side. Ganda. Sulit ang trip sa Catanduanes. Ngayon guys, try pa natin umakyat sa pinaka tok na ito. Ayos ka ng ano, pag gumulong ka dyan. Mahabang gulungan yun. Grabe. Ganda. Grabe, oh. Sobrang ganda. Parang kang nasa helicopter na. Parang kang nagdo-drone. Taas. Grabe, 360 na dito. Tapos dito sa dulo, ito yung view na ano yan, Balakay viewpoint. Ito. Ito mismo. Yan. Focus ang isda. Sipahan yung dito kami. Pamay. Para kita ang rider. Oh, ganda.
Ayan guys, mula kanina dun sa ano, sa Balakay Point. At dito na kami ngayon sa Puraran Beach. Bali dito kami magstay overnight. So nakapag-book na si Mrs. Yan, ito yung pagstayan namin na Cabana. Ayan siya. Ayan. So ganda ng Cabana na yan. Tapos tingnan nyo yung beach area. Ayan. Ang ganda. Tapos andun yung Balakay Point kanina sa taas. Ayun. Ayun sa bundok na yun. Doon kanina. So kita to kanina sa taas nung video ko rin. Yun, kita tong area na to, yung buong stretch na to na beach. Yan, mahaba rin yan. Yan. Yung kubo pa, yung Cabana pala na to, na ano namin, na rent namin ng 850 pesos overnight yon. So kasya 2 tao yun. Pwede rin 3 person siguro, kasya pa rin, no? Ayun. Yan, ganda. Tapos dito pala sa beach nila, no? May mga rock formations. Maganda yung buhangin dito sa ano, sa taas banda, pero pagdating dito sa ano mismo, sa pinaka beach niya, mabato lang. Ayun, ayun, mabato. Yung portion mabato. Malakas kasi yung alon dito tuwing ano eh. Tuwing malakas yung hangin. Pero yun, maganda. Linis naman, malinaw. Malinaw yung tubig kasi fronting to sa Pacific Ocean. Yan mismo nakikita nyo, Pacific Ocean na kasi yan. Malalakas nga yung alon. Then may surfing dito doon sa dulo, kung mapapansin nyo. Hindi ko lang kung kita sa video yun. May surfing yun. May surfing area nila. So marami doon ngayon nagsasurf. May in-offer din sila ng surfing lesson dito. Ito yung beach nila. Medyo mabato lang dito sa part na to, pero sa taas maganda yung buhangin. Pero ang linaw ng tubig. Yung stretch ng beach na to, nung resort na to is ito. Ayan, so may mga cabana, cottages. Yan, may mga rooms din sila dun sa taas banda na for rent. Ayan. Andun banda rin yung ano nila, yung information area. Malawak siya, malawak yung beach area nila. Gaganda pa ng formation dito. Sulit yung Catanduanes talaga guys, maganda pag naano nyo, pag napuntahan nyo. Maganda kung ano, i-overland nyo na lang kung kaya. Talagang sulit yung gas pag mag-overland kayo dito sa Catanduanes kasi maraming magandang tourist spot. Underrated siya pero yun nga, pag napuntahan nyo talagang sulit na sulit. Bago pala kami bumaba dito kanina sa ano, sa Puraran Beach. Sa taas lang noon bago ka kumaliwa kung galing ka sa doon sa viewpoint kanina. Ano? May isang restaurant doon na masarap yung luto. Tapos may lobster silang ano doon. In-offer din. May niluluto din silang mga lobsters doon. Ayun, mura lang. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung luto nila. Yan, mura lang yung ano nila dito, yung per kilo. Magkano nga yung per kilo doon sa lobsters? 700 pag hindi luto. 700 pag hindi luto. Tapos pagka ano, pag luto na 900 per kilo. Sulit, sobrang sulit. Kasi pag sa 4 na piraso. Pag sa Manila ka nun, siguro hindi bababa ng
2,000, 3,000 per kilo. Tapos freshly catch. Oo. Ay, catch. Fresh catch. Oh, tapos kakahuli lang noon kanina umaga. So talagang malasang malasa pa. Kasi iba pagka matagal na na-store na sa storage yun yung seafoods, nag-iiba yung lasa. Yeah. Guys, good morning. Day 3 namin ngayon. So kakalabas na namin doon sa beach resort. Yan, so dumaan kami dito ulit sa kinainan namin kahapon na may lobster. Ayan, dito sa Kinael Eatery. Ayan. Mura yung lobster dito guys. Ngayon nga bumili kami. Nagpa-reserve kami kahapon. Siguro mga almost 2 kilo din. Din yun. Lobster tapos may halong 2 pitik. Ayun. Nasa 1,000 plus lang lahat. Sobrang mura. Bago huli lang. Oh. Ay, magkano yan lahat? Anyways, pumili kami dito na lobster at pitik. Anong ilaga? Mura lang. Hindi, dalhin natin, di ba? May rap kasi kami. Ano? Ano yung may papaluto ka dito? Wala siguro, dalhin na natin siguro lahat. Wow! Salamat po. Uboy po. Buhay pa. Uboy. Ayun guys, kagaling namin doon sa sa karinderiang kinainan namin. Papunta na kami ngayon sa sa Binurong Point. Ayun guys, pagka pumunta kayo dito sa Puraran, yun talaga masasuggest namin yung restaurant na yun. Hindi naman siya ganun kalaking restaurant pero galing masarap. Kanael Eatery. Kanael nga. Kanael Eatery. Ayun, yung pala doon, yung lobster at mga pitik. Mas marami yun siya pagka summer. Kaya pag pumunta kayo dito ng summer, doon talaga marami silang supply. Ngayon kasi medyo limited. Buti nga mga halos ilang kilo yun? 2 kilo? 1.4. 1.4 yun. Tapos magkano lang? 1.3 lang 1.3 lang siya. Tapos pagka dyan sa natin Luzon. binili, Manila, sa area, hindi nyo bababa ng 3,000. Tapos ang bait ni nanay doon. Bibigyan kami ng saging. Oo. May kasama pang alimango na maliit yung Nilagay niya na lahat. Parang wala na siyang lobster today. Grabe. Kasi dati yung kung napanood nyo yung namin, yung isang North Loop, may bilihan din sa may Santa Ana na lobster eh. Pero yun nga, medyo mahal. Mataas na yung presyo doon. Parang 3,000 Per kilo. Per kilo. Dito 100 para siyang, sabi niya 1 kilo 800. So, parang wala pang pang 100 grams, parang wala pang 100. Gano'n. Siya, yung tip daw doon is pag mas maganda yung maliliit na lobster. Hindi na super liit, mga medium size. Pag super laki kasi, hindi siya gano'n kalasa. Mas malasa daw yung maliliit. Yung mga medium size. Sige guys, samahan nyo kami dito sa Binurong Point. Maano lang siya, 13 minutes away from dito sa Puraran Beach. Sa inis lang pakita. Silage lake. Diyan natin sila. Ayan, papasok na tayo guys sa Binurong Point. So, dalawang signage na to. Kung galing ang Puraran, puro kaliwa. Kasi doon ka maglalakad, tapos Dito yung jump. aasin. Nice, nice.
Baka pwede mag-camping dito. Tubig yung tubig. Andito na, may tubig na. Dito po kayo mag-register. Ayan po. At saka, Magkano po lang? Bigay mo na lang dito rin po yung, ano, yung tour guide. Sa information booth, papuntang Binurong Point. Yun na lang. Wala kayo 1 point. Ayan guys, ang gawin kami ngayon sa pag-ano. Sa papuntang Binurong. Mulang gap po. Dagat. Dito sa minutes po. Kada minutes yan. Pero kasama ito pala yung trail na papunta sa Binurong Point. Mula doon sa registration area. Bali babaybay siya dito sa gilid ng ano ng beach. So itong dagat na to is overlooking nito mula dun sa registration area. So paakyat tong trail na to. Tapasok dun sa area na medyo forest.
sobrang ganda. Don't skip the milk, malt barley, and energy-releasing nutrients. Bring out the champion. Everyone